after i-test drive natin to, meron pa tayong ibang issue na na-discover. And one of the issues ay nag-i-skip itong tone arm. So anong dahilan ng pagtalon ng tone arm? Kapag ka ang groove ng plaka, number 1 ay kapag may alikabok o may debris na nakasingit sa groove. So dadaanan yon nung karayom, at pag nadaanan ng karayom, itatapol niya pa itaas ang buong tone arm. Patatalon niya talaga kasi lalaban yung baray, lalaban para nakaharang. So tatalon talaga ang tone arm pag ganun. Pangalawa is kapag ka gas-gas ang plaka. So yung dalawang wall ng groove, depende kung saan ang direksyon ng gas-gas, haharang dun sa groove. So dun sa dadaanan ng karayom, at pagka nakaharang sa dadaan ng karayom, ang karayom patatalonin ulit niya. So yun yung pangalawa. Ang pangatlo ay kapag ka sobrang gaan ng iyong tracking force. Sobrang gaan ng tracking force. So ang recommended tracking force ng mga audiophiles ngayon at saka ng mga newly manufactured na mga turntable, ang recommended tracking force ay from, hindi ko alam kung ano yung from, pero yung yung maximum is 3.5 grams. So mga 2 grams, starting from 2 grams yung allowed. Ito 0.2 lang, 0.20 lang gram. So napakagaan, halos wala talagang weight. So talagang tatalon at tatalon to, naka-steady lang siya sa kanyang posisyon, at kapag ka dinadala siya, pilit siyang dadalhin nung groove sa direksyon na paloob, hindi siya sasama. Itong buong tone arm hindi sasama kasi masyado siyang magaan. So patalon-talon lang siya. Yun ang dahilan nito. Kahit gaano kalinis ang plaka, dahil sobrang gaan ito, tumatalon. So ayun, sinukat ko ang ano nito, ang hindi ko lang na-videohan pero sinukat ko ang tracking force nito dati 0.2 lang. So ayun, at ang ginawa ko is, kung makikita nyo, ayan, kung mapapansin nyo, meron akong inilagay dito na nozzle, soldering iron, nozzle ng soldering iron, stainless. So tinalian ko lang siya, sinukat ko to, mga 2.75 grams yung ano Tapos tinalian ko siya ng dalawang cable wrap. So magkaiba pa ang sukat, dalawang cable wrap, yung isa maliit lang. Bakit hindi pareho maliit? Bakit isa malaki? Kasi napansin ko putol na rin itong kanyang lifting lever, na putol. So malaki na inilagay ko dito sa una para siya na magsisilbing lifting lever. Ayun, parang ganyan yan tapos idadali mo doon, yan. Ayun, so may double purpose yan. So yan na-resolve ko yung issue na yon. And ito nga, ang isang external issue, pinalitan ko lang naman itong cartridge mula sa original na cartridge niya, mula dito sa original na cartridge. Ito yung original na cartridge niya pinalitan ko na lang siya ng kasi wala akong makikita talaga ng karayom stylus para dito. So pinalitan ko na lang siya ng ceramic cartridge, at buti na lang medyo nag-snag fit siya dun sa pinaka lagayan ng cartridge. Nag-snag fit naman siya. Ito nga pala, lumabas na 4.2 or 4.3 grams kasama yung cable wrap. So okay pa rin, pasok pa rin. Alam nyo, nung araw, ang sabi niya 3.5 ngayon, 3.5 grams ang maximum, pero nung araw naabot siya ng 5 to 6 grams hanggang ngayon naman wala namang mga maayos naman yung mga plaka yung mga press nung araw, hanggang ngayon maganda pa naman ang tunog. So ano lang yun, myth lang yung gano'n na pag mataas ang tracking force masisira ang plaka mo.
Anyway, nagawan ko ng paraan itong skipping problem. Yun yan, ikwento ko lang itong pagpapalit ko ng stylus kasi wala itong stylus na mabili ko. Ayan, ito naman counterweight, hindi natin ito ma-adjust hindi ko ma-adjust itong counterweight. Aalamin ko pa kung paano ito ina-adjust, pero dapat may adjust to.